asa man makakuha og 16 votes ang gusto nga ilang konbiktohon si Sara Duterte. Kay kung makonbikto si Sara, matantang siya isip Vice President. Ikaduha, mahimong di na siya makadagan sa bisan unsang posisyon sa gobyerno this coming 2028. Maupoy pagawas sa mga reports labot sa plunder case ni Jinggoy. Makaya bang dadon si Jinggoy? Pero how about Joel? How about Cheese? Dili ka mo ilakilak si Hart, ebanghilista na kalakiha og maprisos Cheese? Mupakahiro ka si Cheese og musud sa prisuhan? Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point. Kumusta man ka atong signal karon? Okay na ba atong audio? No, okay. So, mga kaigsunan, Luzon, Visayas, ug Mindanao, o gakutob sa mabot sa Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Di ami karon sa lalawigan sa Negros kay ang atong kauban si kasamang Benji Tanghian atong gi-congratulate di ay kay ni intra na sa laing chapters ng kinabuhi nga mao ang kami niyon. So congratulations kasama nga Benji og ang iyang kapikas nga si Sheila May. Unya nindot sad no nga nakasuroy ta diri sa lalawigan sa Negros kay wa ko malimot mga 2012 pa to nga nakaarimi panahon sa Linog no diri sa Negros Oriental diin miarita aron sa pagpanghatag sa mga relief goods. Unya pagkahuman nakabalik ta kini karon so muna nga sa makausap pa mayong buntag natong tanan. So okay ra ba? Okay man to signal no? Unya ang atong medyo na challenge gamay tungod kay nagamit ta og hinay po ng internet dire may gani kay natay mga kahimanan nga nadala so mo na naka-live ta. Ato pasalamatan si kasamang Buen Alguno nga mao'y dala sa atong program. Sukad pa na ito milabay nga Sabado, unya kagahapon, o kaganinang buntag. So 6 to 7 lang siya kaganina, kay doon na di ay hearing si kasamang Buen. So mo na nga, what a choice, na programa ta, kaya mo puli na ko program sa kasamang Benji. Nya siyempre atong hatagag higayon. Kay iyamang big day no kagahapong adlaw onya unlive po siya. So kanang absent ko sa kong program si Benji mo puli unya usahay si kasamang Buen. So tungod kay si Benji misud man sa lain chapter sa kinabuhi. So atong gihangyo si kasamang Buen nga siya lang usa dito mahabilin sa Cebu. So iyang gipakyaw ang akong programa sa buntag o programa sa gabi. Salamat kayo ang ato kang kasamang Buen Alguno. Okay. Unya, unsa man ni ato butang dili? Sige. Challenge kayo ni. Di atong technician rin kasamang names Quiñones. Hasta kasamang Aida Tampos na appeal po og technician ron. Okay. So magkaigsunan arita sa atong mga issues nga atong sundan kay kagahapong adlaw nagmonitor ta sa mga panghitabo sa atong nasod. Daghang mga panghitabo no. Unang-una nga nahuhungihong nga ilisan si Alan Peter Cayetano isip Senate President. Pero wa madayon kagahapon, no? Ang nadayon kagahapon mao nga doon pagkonvena sa Senate as an impeachment court ug unya doon na say pagklaro na sa stand nila ni J.D. Ejercito ug inguman ni Mig Subiri na pag-voting last week, naa sila sa, abstain sila. Sa ito pa, nagpaila sila nga independent kuno sila. Wala sila ni former Senate President Vicente Soto, wa po sila mabutar ni Senate President Alan Peter Cayetano. So silang duha, nabuta ni abstain. Pero kagahapon, ipaklaro na gyud nga kinini ang ilang giklaro nga ari sila sa minority. Okay, gamay lang kayo mga kahigalan ha, kay murag na natay gamay pang adjustments. Kumusta man? Asa man tayo butang dre? Okay, gamay lang kayo mga kaigsunan ha. Okay. Okay na? Okay na? O sige. Salamat kasamang Jane. Naapilo ka technician si Jane Gallardo kasi kasamang Aida. Okay, niya si Remart Pugoy sab dito og si Kay og ingon man si kasamang Gerald.
Okay na? Sige. So mo ni mga kaigalan, unsa may mga implications kagahapon? Ang una ang ang pagpaklaro na sa stand nila ni JBLC2 o Mig Subiri nga kinini ang diya sila nabilong sa minority. So giklaro nila. Atong paminawon kadali ni video, pwede ba? No? Atong paminawon si Kalesa Kunukurald. Honor, no? Ang That, statement ni JBLC2 o ni was offered to kinini ang Mig Subiri. But as I have mentioned to you, Correction, Mr. President. 1311. yeah, well, it hasn't been corrected because Senator Subiri and Senator JV said that they are independent, but same with Senator Pia and I, we started out independent, and then Senator Subiri asked us if for the purposes of we can join the majority. So it's their choice if they remain minority or they join the majority, or if you can get 2 more members, then you will be the new majority. Yes, Mr. President. Mr. President, may I? Of course. Former Senate President Dubiri. Thank you very much, Mr. President. I would like to be associated with the minority bloc, Mr. President, if I may. Binatigos nga ako nila, sabi nila na ako'y nag-fence sitting at nag-abstain. Nag-abstain lang ako para have a free hand to vote on which issue that I think is important for the Filipino people. But when it comes to the organization, I would like to associate myself with the minority, Mr. President. Thank you. Thank you, Senator Subiri. So, Senator Hercito would also like to manifest. Yes, first of all, Mr. President, I'd like to thank Mr. President for the trust and honor that I was offered to become the majority leader. But as I have mentioned to you personally, that as of this time, I would rather maintain my independence, and with what is happening all over, I think I will be able to perform my task very well and my pet programs very well as an independent. But again, nonetheless, Mr. President, I would like to thank you for the trust and confidence. Being majority leader is a very, of course, it's one of the most powerful, we would say, position in the Senate. But I guess I have at this point I would like to maintain my independence. And I also understand. I also recognize that you will say that you will be our number 14, but until the time that we vote, any member, we have to respect their decision and always ascribe good faith. So we will continue to be good friends despite the political divisions or the nomenclature of who is in the majority or the minority. So for the purposes of today to the future, and unless a change is made, will you be an independent or will you be with the minority? Yes, for now, Mr. President, I'll be with the minority. Okay. But again, I'd like to thank you for that and for the respect, and we will all still be friends no matter what. Thank you, Mr. Thank you, Senator Hercito. So the Secretariat has that noted, and we can now compute the membership at a 1311. So, mao to ang nahitabo kagahapon sa pagpadayag na no sa kinini ang stand ni JB Hercito o ingaman ni Mig Subiri kagahapon adlaw. So ang majority karon is very slim lang yun, no? Kaysa ako nang gika-discuss sa milabay nga mga programa na kanang Magic 13 is very important tungod kay dunay 24 ka mga senador, ang iyang simple majority is 13 kay 1/2 plus 1 man, no? So manay simple majority. So ang karon ang nahitabo 13 ang kasenador ang dia sa majority, 11 ang dia sa minority. Duha na lay kuwang sad. So manang very slim kung makabira sila og duha, wala na tag-ubor. Kung makabira og duha ang minority, mahimo nga sila na pod ang bag-ong majority. So mabutang sa si Cayetano, mabalik sila nga to sa minority. Nya nganong importante man ay mag-ilog man sila ining kisay majority, kisay minority. Tungod kay siya man maoy ngadto man sa majority,
sila may mabuot kinsa ilang himuon nga Senate President. That's number one. Kinsa ilang pro tempore leader, kinsa ilang majority leader. Sila man maoy magbuot. Appeal na ang mga chairmanship sa mga committees. Labaw sa tanan ang Committee on Blue Ribbon. No? Kaya mo na mahigalay mo investigate. Muna nga, magtag-of war yun. Kinikaroon gani, doon na mga committee chairmanship nga gi-assign, pero medyo natingala tagamay nga wala pa ang sa Senate Blue Ribbon Committee. Atong pabuton kung gisay matudlo anang Senate Blue Ribbon Committee, no? Kay kini ang importante man na kayo kay kung pananglitan ibalik na ngadto ni Senador Rodante Marcolita, malagmit iya dong ipadayon ang investigation sa flood control scandal. O kung mapadayon ang investigation sa flood control scandal, ma-invite niya katong 18 Marines. Ma-invite niya si Gutisa, ma-invite niya si Bersamin, sila si Jojo Cadiz, o gaingman sa Amina Pangindaman, pwede na ma-invite. Kaya naaman sa Senate Blue Ribbon Committee ang power no, sa pag-investigate. Pero kung mabalik na ngadto sa kini minority kalbay, majority na pod, kaya makabilas lang duha, ang mahitabo, sila na po yung mahimong Senate President, kung kinsa ilang pilion din ha, o niya sila magbuot kung kinsa ang mohimong modala sa Senate Blue Ribbon Committee. So muna'y kamahinungdanon. Kaya may tabo magod ani, murag kining leadership ro ni Alan Peter Cayetano ga kuan gini kanang medyo daungaw, no? In fact si Alan Peter Cayetano niyan kon sa gid-ana nga tungod kay very slim ang margin between majority and minority. Duha ra na kabuok. Kung makabira o duha, sila na po makakuha sa 13. Kinsa man sa mga senador ang mabira nga duha. Ibutang ta lang medyo madali og kabira. Malagmit kay sa pikas o pikas doon na may mga hardcore gyud. Pero doon na po pwedeng mabira-bira diha. Mula ni sa election sa Amerika ba nga doon ay mga states nga blue states, doon ay red states. So doon ay Republican, doon ay Democrats, kada nga states. Pero doon ay mga gitawag og swing states. Sa pa kanang mga swing states, dili na siya mailani mo kung Republican ba, usahay mo Republican, usahay mo Democrats. Mao sa di, so kinini ang sa Senate, doon ay mga senators din nga pwede pa mabira-bira. Muna itanawon kay kung atong tanawon, kinini ang real talk lang, o magbinirahay din ha, doon na may mga anchors diha sa pikas o pikas na habig. Mula mo gani nabutang ng Senate karon nga doon ay pro Duterte, anti Duterte. Nen ani mo gani sitwasyon na ron. So kung ari ka sa mga against o ari ka sa administration, in fact kini sila si Risa Hontiveros nabilong naman sa administration party inana no. Sila sa ilang pundok nag-uban man sila dito kontra sa mga Duterte. Kini sa Risa, Kiko, Bam, mga hardcore ni dili sa pikas nga grupo. Dili ni pwedeng mabira-bira. Mura ni sila o kanang klaro gyud ba nga dunay stand sila nga anak gid sila. So Kiko, Risa, Bam, Lacson ug Soto iapil ta na 5 sila. Ari po sa pikas nga medyo di po mabira kini si Bato, kini si Bungo, Rodante Marcolita, kini si Ruben Padilla, o ginguman kini si Malagmit, kini si Amy Marcos. So mabutang na to nga mo ni mga angkors. But ang uban ana, pwede man ang bilahon pa aron nga makuha ang kinsa sunod nga Senate President. So mo ni ang atong gisundan karon ang liderato diha sa Upper House. Kay inigabot sa impeachment, dakong butang ha, o ikaw may Senate President, dako magagtingog diha sa Senado. Ikaduha, ikaw may mo preside sa impeachment atol na sa hearing sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Dakong butang na nga ikaw mo oy mahimo nga kinini ang presiding officer kay ikaw man mo nagtimon sa inyo diha nga pahigayon sa impeachment hearing. So munay mga grabe kaayo ka dakong hinungdan. Labaw sa tanan ang Senate Blue Ribbon Committee kay pwede man pananglitan o magsige ang impeachment trial og ilang ingnon nga mag-NWF ta impeachment trial unya mag-TTH ta nga mag-investigate ta sa flood control project. Mabisi pag mayo ang Senate pero mapatas ang issues nga maimbestigahan. So doon na investigation against the Vice President Sara Duterte, doon na po investigation labot sa flood control project. Unsa may mahitabo sa mga tao. Kaya kining impeachment ra ba, di man malikayan. No? Real talk lang kita. Kuan man
importante man sa perception sa publiko. So imagine kay Niglunes makabati ta nga gikulata panalitan si Sara Duterte sa impeachment court. Ini kamartes makabati na sa tanga ang kanto pag flood control. Unsa may mahitabo sa kini ang mga tao? Dako ning butang. Whereas kung panalitan kung kining minority karon sila may muda sa Senate, makabira sila og laing duha na sila mo dumala sa sila magbuot, sila mo preside sa impeachment trial. Ila ang Senate Blue Ribbon Committee. So, ma-focus sa impeachment isara. Di na madunggan ang flood control project. Mahimo na nga mahitabo. Muna nga dili malikayan gaumido gyud ang liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano. Mahimo nga mapulihan siya, mahimong dili, no? So mo ni ang tag-ugwar karon kay ang leadership diha sa Senate gamay ra gyud og kuan ang number is only 13 aron makuha ang leadership. Karon naa na sila 11 kay nipaklaro na si JB Ejercito o si Subiri nipaklaro na nga dias la sa minority. So duha na lang ilang mabira. Kinsa may ilang mabira ron? Ang pressure grabe kaayo sad. Kung ato mabantayan, gahapon palandaan nga mao ni ang mga panghitabo. Gahapon sa nipagawas og migawas ang mga balita labot na sa pagpasaka sa DOJ. Gikan to sa ombudsman tong maong nga report nga pasakaan og kaso nga kinini ang plunder si Senator Jinggoy Estrada. So sa may mahitabo, kung ma-plunder si Jinggoy, magawasan og waran panalitan og mapreso siya, maibanan ang mga senador nga mo kamada unya sa discussion atol na sa impeachment trial. Another iban kana. Pero makabuta rin hapon, basta within sa Philippine jurisdiction ra. Pero papilion ka, kung ikaw ma-Jinggoy, kinipressure man kayo. Kung sa mo, join mo diya sa among grupo sa minority or mapreso mo. So ang medyo doon ay threat nga malagmit mabira. Kini Jinggoy, posible ning mabira, kay mo pili man ka. Pero Jinggoy, po posible, pag mo Jinggoy, ako lang balugan na lang, magpapreso na lang ko. Total, to naman akong amigo dito si Juan, si Bong Revilla. Pwede sana. Pwede sad sa maingon nga, magpapreso lang ko, kaya kasuway naman sa kong kapreso sa una. Pwede sad. But how about si Chis Escudero? Joel Villanueva? Kaya una karon Jinggoy pa man lang. Kini pakurat man gini. Kini kan Jinggoy nga nagtabo ron nga dunay plunder case, nga ipasaka batok niya. Inana ang pressure karon ha. Mo nagiingon ni Senator Alan Peter Cayetano nga grabe ang tag-ubor ang atong makita sa atong mga mata. Lahi sa aktual nga mga panghitabo di sa likod. Nga grabe ang binirahay, grabe ang panguyabay o grabe ang pressure. Pwede man kang pressure ron pinagig malita. Mabalhin diri kay malita. Pero og ikaw senador, pwede po di ka madag malita kay doon na kay prinsipyo. Pero ang lain nga leader sa pressure mao nga delikado mapreso ka. So kung ikaw mo ina sa, if you were in the shoes of Jinggoy Estrada, Joel Villanueva and Chis Escudero nga kining ilang mangangan gi-appeal nga matod pa involved sa flood control project. Although kanang maong investigation laksyon wa pa na mahuman. Kay wa man tiwas ang laksyon manang partial ra ang iyang report. Kung panalitan og si Marcolita may mudaan na mit mahuman kana kanang maong investigation. Karon wa pa man mahuman. Di man pud mamirma ning ubang senador kay nganong pirma man ni nga partial pa man na. Wa man na makumpleto. So wala kumpleto ha kini maong investigation. So kay wa makumpleto, kining tulo ka mga senador lang ang na lambigit. So karon pagkalambigit in tulo ka senador, pwedeng ma-subject na sila sa dakong pressure. Pagpili mo, mabalhin mo dito sa minority or mga preso mo. Inana kagrabe ang pressure karon. So dili nilalim nining tulo ka mga senador. Kung panalitan mabira nila ning tulo ka mga senador, awa na. Makuha na ang liderato sa Senate. Sila na pod ang bag-ong majority. Or mabira nila ang duha ka mga Villas. Kaya kining duha ka mga Villas, medyo kuan man kini ni ang nakautang og kabubuton ni sa mga Duterte. Everybody knows, ang whole country na hibaw nga si Mark Villar, secretary kana ni former President Rodrigo Roa Duterte, o si Camille Villar gi-endorse po na ni Vice President Sara Duterte, apan inig-abot sa pinit-anay na. Doon na may gitawag principle of self-preservation. Inig-pinit-anay na, asa man ka. Kung ang ilang mga businesses sa mga Villas, maoy tuyuan, maoy piton, moabot ang punto nga mamili sila. So maingon, asa man ka, kinini ang
madaot inyong negosyo, gukuron inyong negosyo, madaot inyong mga taxes o mabalhin mo dire. So kabantay mo ang mga senador nga di sa may majority, medyo kaning mga senador nga murag uyon ngadto sa mga Duterte, dunay daghan nga mga bagahe nila under pressure. Ang diri sa mga minority medyo okay ra. Murag medyo chill lang. In fact kanang uban ana pwedeng ga duwa lang sad, ga pamulitika lang sad. So mo na ang mahitabo no niining mga sitwasyon karon. Pero inigabot na sa conviction labot sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte, lahi na pod ang kamada. Kay mas lisod man, kay mas taas man ang number nga gikinahanglan sa conviction. Ato lang ang gibalikan ron tungod sa mga panghitabo kagahapon. No? Nga nipaklaro na si JB Ejercito o inuman si Subiri. Sumula to sa pagtag of war last Monday, kini si JB Ejercito gibirane sa minority nga pwede ba ka mauban diri. Gi-offeran siya nga Senate Majority Leader. Mo itaw niingon siya kagahapon nga salamat sa inyong offer isip Senate Majority Leader pero walang niya dawata. So naa siya, may abstain siya. O nabutang po ni sa doktrina sa Simbahang Katoliko, dunay langit, dunay impyerno, kini sa naas purgatorio. Kini si JB Ejercito o kini ni ang Mig Subiri. No? Pero kagahapon, nagpaklaro sila nga they would want to be associated with the minority. So tuan na po balik sila sa minority. Unsi na ang minority. Duhala kabuk ilang birahon para makuha ang leadership diha sa Senate. Nganong gusto bilang kuhaon, dakong butang, balikon ako, aron sila may mo control, sila maoy magtimon sa impeachment. Ikaduha, ang Senate Blue Ribbon Committee is very important nga butang. Kay aron nga kinini ang ma-focus. Kay akong tanaw niya, real talk lang. Kung makuha o balik sa minority ang majority, sila may Senate President. Kung kisa ilang ofiran, gawas man to nga ni Subiri. Dili na mabalik si Soto kay muraduna to yung mga kuhongihong nga mangita sila lain. So ibutan ta si Subiri, gikan sa iyang pagkakuan, gikan sa pag-abstain, pwede siyang bilahon himuon sa Senate President. Kung sila maoy magkontrolar sa Senate, dili na gina kanang Senate Blue Ribbon Committee, akong forecast, dili na, isgutan na flood control. Padayon na sa impeachment, tuloy-tuloy na impeachment na. Pero kining kang Senator Alan Peter Cayetano, tuloy-tuloy ka po ng impeachment. In fact, the Senate was already convened as an impeachment court yesterday, pero malagmit man god nga ilang tagaag time ang pag-imbestigar sa flood control project. So mo na mahinungdanon, no? Ang leadership diha sa Senado medyo sigig katandugonon gyud ang leadership sa Senado. 13 mo'y magic number. Inigabot sa conviction, ang magic number is 16. Atong tan-awon, atong tan-awon kining mga senador sa ilang gipakita nga mga batasan kagahapon o sa last 2 weeks unsa ang ilang mga batasan nga ipakita, more or less makahimo tag forecast o pailabot sa pressure. So 16 ang gikinahanglan pagkonbikto ni ining Vice President Sara Duterte. Atong ipadayon og hisgot taud mga higala ato sa ipadangat ang pipila ka mga mainungdanong pahinumdom kay gikan sa leadership sa Senate arita sa impeachment trial kay nagconvene na kagahapon unsa may mahitabo sa impeachment trial. Human lamang sa pipila ka mga mainungdanong pahinumdom. Standby. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point. Okay, arita mahigalas tunduga mga discussion. Atong balikan ha, liderato pa to sa Senate atong gisgutan kaganina, barita sa impeachment. Nga katong sa Senate, ma-appreciate na tundugang ang pagsulti na ni JB Ejercito kadahapon, nga gi-offeran din siya isip majority leader, apan wa sa mo dayon. Moto nga, kung atong matanawan, kung wa pa si Bato, moto nga ni atong Lunes, dili gimakuha ang liderato sa Senate. Bisan og wa moto nga si Bato, kung nituman pa si JB Ejercito sa kinaniyang ilang sabot, malagmit og bidawat sa offer. Malagmit bisag wa si Bato, makatrisi gyapon sila. In fact, kagahapon kung mipadayag si JB Ejercito nga gusto na ko mo join sa majority, 40 na ang majority.
So dili na inanaunta ka crucial ang buto ni Senator Bato. Pero kagahapon sa sulti ni JB Sito nagpakita ni samot og ang emphasis unsa ka importante ang pagtunga ni Senator Ronald Bato de la Rosa nadtong milabay Lunes og ipay kayo ang mga supporters ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte adto. Kay nailban ang leadership. But sa pikas bahin, ug suko sad sila ni Bato kadtong mga dili mo dapig sa mga Duterte. Kay dako man ang role. Kay gahapon na convene naman gyud ang impeachment court. So nagsulot na sila sa ilang mga tuga isip mga senator judges. Ang mo-preside si Senator Alan Peter Cayetano, considering nga siya may Senate President. Kung panalitan mailisan o Senate President, kung panalitan mailog pagbalik ang majority ni ining grupo nila ni Tito Soto, lahi na po mo-preside. But sa pagkakaroon, medyo pabor, at least si Cayetano abogado, o siya may mo-preside sa kinaniyang impeachment court. Kung mailog o balik, ang abogado sa pikas, si Kiko Pangilinan la. Sumuna nga dunay mga hungihong nga gi-offeran po si Kiko nga siya maoy himuong Senate President. Pero matod pang Kiko, magdili siya interesado. Kaya may tabuan ni ko ang mo-preside, dili lawyer, medyo tanaw pa o sa igawa ana, no? Kaya sa mga milabay nga mga impeachment cases nga ito nabantayan, kato si Indrili, lawyer man. Siya mo nag-preside sa impeachment case ni Renato Corona, Chief Justice sa una. Kato pong impeachment trial ni Irap, considering nga President may subject for impeachment, so ang Supreme Court Chief Justice, si Davide, maoy nag-preside. So karon si Cayetano, no? Until nga mailog o balik sa minority, kay anytime, pwede man lang ilogon. Unya karon nga wa na si Bato, kay dili na mopakita usa, kay doon na po siya mga higalay, mga problema, nga ato na hisgutan sa unyang taon-taon, unsay legal implications ana, ato na isipalit o diskusyon unya. So pagkakaroon, dili sa upakita sa Bato, in fact, wa siya ma-appeal pagpanumpa isip senator judge. So 23 lang ka mga senador ang nakapanumpa. Unsa may mahitabuan ni? Ang 23 senators, ang giingon sa Constitution, ang pag-convict, kinahanglan og 2/3 votes. Now, ang 2/3 votes, bisan pa man og 23, aray nimo kuhaon yun ang 2/3 sa pag-ihap sa number of seats sa Senado sa Pilipinas. Doon naman tayo 24 seats. So, ang kwitada ana sa 24, doon na po 16 votes, nagikinahanglan. Asa man makakuha og 16 votes, ang gusto na ilang konbiktuhon si Sara Duterte. Muna dakong question. Kay kung makonbikto si Sara, matantang siya isip Vice President, ikaduha, mahimong di na siya makadagan sa bisan unsang posisyon sa gobyerno. Consequently, she cannot anymore run for President this coming 2028. Muna yung mahitabo. Now, kinini ang asaman sila manguhaan ng 16 ka senators. Bisan pa o si Bato dili impakita. Ang ilang kinahanglan 16 man yun ka mga senador. Now, kung atong tan-aon, remember kung mabalik nila lang katong una sila majority pa, 15 man sila kabuk. Karon nahimo naman silang 11 na lang. Kung makabira sila og laing duha, ibutan pa lang, malilan lang duha ka mga bilyas. Kay vulnerable ning duha ka mga bilyas. Kung pasagdan gud nimo ning mga senators, tan-aw nako, og imo inon tagaan sila sa tanan freedom, conscience sila, pabutuhon sila pinaagis konsensya, tan-aw ko dili makuha ang 16 votes. Di gid makonbikto Sara. Why number sa Senate? Pero kung gamitan og pressure, nga wa dito wa dire, which is wa na to makita, but sa likod, grabing tinawganay, grabing prensuray, maunay kuyaw, no? Nga tan-awon sad. Kay kung atong sa ako nangyayon akong forecast ani pasagdan ng mga senators why influence imo lang inon sige butar la mo according sa inyong nakita based on your appreciation of the evidence based sa inyong konsensya tanaw ko dili makonbikto sala. Kay ang mosiguro gyud konbiktong sala diha sa ako nagingon Risa sure ball gina
sa ilang mga pronouncements, wa na konbikto na sa Sara ana. Kiko Pangilinan, Bam Aquino, Tito Soto, Ping Lacson, kanang 5 sigurado. Now kung kanang 5 sigurado nga mo konbikto, kinahanglan sa 11. Kinahanglan 11. Aron nga konbikto gyud si Sara. Kay og 5 na mo konbikto ni Sara, ang uban dili absulto. Og maabsulto si Sara, makadagan pagka-presidente, humantikaan. Kay pagkakaroon si Sara Duterte maoy number 1 gyud sa mga surveys. Although mato pa nila nga may saka-saka na si Leni Robredo, medyo gamay na lang ang margin, matud pa, malagmit. Pero si Leni, ningon naman gud nga di sa mudagan. Pero kung makadecide siya nga mudagan, malagmit doon na sa chance. Ikaduha, si Raffy Tulfo. Abot makatuo ba mo nga si Raffy Tulfo o si Sara tayo na kuno. No? Ako naghimo magkukulingon nga pangutana sa akong Facebook page, medyo lahi may nigawas. Pero og ato basihan tong survey nga nigawas, abot sa to giunsa kanila pod, tabla na si Sara o si Raffy Tulfo. So malagmit, no? Og sila may magbangga. Pero ang una karon gyud nga ato bangon kining impeachment case ni Sara Duterte. So kung atong tan-awon, makabira ba ang administration sa tanan power nila? Malagmit, no? Pero grabe gyud ang pressure. Mahimo nga kini mga senador dili pwedeng imong hatagag malita. Pero mga hadlok ni kung imong ipampriso. Kinundaan sila si Konsako nang giingon kini si 11 na mas lalo, no? Kay 9 sila plus nibalik si JBL Sito o ingon man si Mig Subire. So 11 sila. Pila may kinahanglan nila? 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kinahanglan 5. Kung ilang bilahon ang duha ka bilyar, 13 na sila. Mailog na lang majority. Mailog na leadership sa Senate. Mamiras ang tulo. Mahimo man birahon nila si Joel, si Jinggoy, o si Chis. O niya ang barter, wa na may kaso. Butal na mo. Mamanay nahitabo ron sa pagkakaroon. Imagine ka, gahapon sa mga panghitabo, maupoy pagawas sa mga reports labot sa plunder case ni Jinggoy. So si Jinggoy, makaya bang dadon si Jinggoy? Kung ikaw may Jinggoy, ang samay mo nahuna, mulaban yung ang Sara o unahon ni mo ang imong kaugalingon. Dili ka ang principle of self-preservation maoy mo mulabaw. Kay minta unahon ka na kung kaugalingon, una ka mo tabang sa uban. Piton sila ana. So malagmit si Jinggoy dapat ni. Pero pwede sad nga dili. May Jinggoy total naanad naman ko daan og nasuway no ko preso sa una. Ikaduha, okay na ako mapapriso. Total, kung dili mo makakuha 16 votes, unya mo absulto Sara, o si Sara lang po mo pagawa sa kupuhon. Malagmit mo na iya huna-huna. Pero how about Joel? How about Chis? Dili ka mo ilakilak si Hart, evangelista na kalakiha o maprisos Chis? Mupakahiro ka si Chis o musod sa prisuhan? Or mo give up Chis? Kaya siyempre daghan magi mo tambag nimo na kasabot mi na kay prinsipyo. Pero karon delikado man ikaw man mo musud sa prisuhan. Unahay mo kaugalingon. Malagmit mabira si Chis or si Joel. So kining administrasyon sa tanan power nga naa nila, pwede nilang mahimo ang tanan. Pero although di pa gini mo masiguro ang mga senador kung moingon sa doon lagi sa prinsipyo, sige, mapapriso lang mi. Kay ang imong career man sagod, nakataya niya. Kining mga senatoriables nga mga re-electionist by 2028, timan ang maginis mga tao. Ibutang taha, kinsa man yung mga re-electionist. Ang pikas na habid. So, timan ninyo ang mga senador, ngawa ninyo mauyon eh. O ari sa kang BBM nga side, sa mapping, so kung mo sa mga senador nga mo laban ni Sara, timan ayaw butari. Kato po mga taga-DDS, tanaw ninyo kaysa ito mga senador nga maugay mo papresyon Sara, o ayaw niyo butari. So kinsa man eh. Imagine ka doon ay 8
ka mga senators nga re-electionist by 2028. Dako man ang butanga. Kay kining mga re-electionist manimbang-timbang ginigmayo. Kinsa ning re-electionist? Ruben Padilla, Loren Ligarda, Rafi Tulfo, Alan Peter Cayetano, Chis Escudero, Mark Villar, JV Ejercito, Jinggoy Estrada. So, kini mo yung mga re-electionist. In fact, kini si JV Ejercito, medyo ang mga taga-DDS, suko ginanisan. Pero katong mga dumadapig o nasuko sa mga Duterte, lipay sila. Nga nibalik na si JV Ejercito o si Mig Subiri diri sa minority. Maingon sila, kana may mga senador. Mao na sakto. Pero katong pong mga DDS, masuko po sa JV, wa may baluganan klaro. No? Tuan naman po na balin-balhin man onya karon to na po speakers. Kini inani magod, siyempre mo nagduwa rasad, no? Kay nanhiid po ni sa sitwasyon. Inigabot sa final nga voting ani, with all the pressure, with all the power sa administration, himuon lang tanan nga makuha nila ang 16 votes. Pero sa ako nagingon, ang senator is being elected at large, manimbang sa silang maayo. Kay ang pilian nimo kung ikaw senador, tan-awan nimo ang pulso sa mga tao. Muna nga sa pagkakaroon ang katawhan dako kaayo og role. Kamong mga naminaw sa DYHP karon og IFM, dako kay mo role. Kay sa impeachment appeal nga tan-awon sa mga senator judges ang pulso sa katawhan. Because kana maoy magtan-aw, mag-define sa ilang political career. Asa ka pili ka? Modawat kag malita o di na ka masenador? Kutob ra ka diha. Or mahadlo ka, mapapriso ka, total na huna nimo napakay future sa imong political career, or moingon ka nga di ka mapapriso, mutuman ka sa ilang ipabuhat. So kana mo na mga tiba-tibangonon. Ang mga tao ron pikas o pikas sa DDS, mapakita sila nga naa ang pulso na nila, kadto pong mga antay Duterte, makita mo sila kami may daghan. Alam mahadlok po yung mga senador nga ay mapataka diha kay mas daghan may di membutar ninyo. Mao na may tabo mga kaigsunan. Pinana kadakto og role ang katawhan karon tungod kay ang ato mga senator judges dili ni pareha sa mga tinuod nga mga juez sa regular court. Dili kinahanglan mag-agad sa publiko because dili man siya elected sa katawhan. So mag-agad, ikaduha, lawyer po na sila. Di man ka ma-judge o di ka lawyer. But kining sa impeachment, daghan niya dili lawyer. Nahimong judge because mauna giingon sa konstitusyon nga ang Senate may mo serve as impeachment court. Mauna nga daghan din na dili na maka-appreciate on technicalities gyud sa mga ebidensya sukwahi sa mga tinuod ng mga judges sa regular courts. So tungod ana, mamater gyud ang pulso sa katawan, mamater mga higala ang kinini ang influence, mamater ang emosyon panahon sa paghukom na. So mao ni ang bantayanan. Tan-aw na to, makuha nila ang 16 kung ilang pugon pagmayo malagmit nga ilang makuha. Pero kung ang mga tao sad kusog yun, ang support sa mga Duterte malagmit, maduduha sad sila. Maduduha sad sila. Pero ngadto-ngadto sa impeachment, pakita sa mga ebidensya, daghan na matandog ang mga supporters sa mga Duterte mula magkahilis, medyo di na sila mabalaka. Pero kung dili magkahilis ang mga Duterte supporters, kung muligoon pa hinuon, medyo managana ang senador. Kaya otherwise, mahuman ang imong political career. Di nakakabalik. Kabantay mo kisay mga senador nga kabalik. Doon ang mga issues nga hinungdan nga nakabalik sa Senado. So, in fact, si Senator Antonio Trillanes, wa na magiging kabalik. Bisan nidagan pag mayor do sa Caloocan, wa magiging mudaog gani. Abot mudagan kapitan, basta kada. Pero inyong ta mudagan og kana mo balik pag senador pagkakaroon medyo lisod, no? Kana si Antonio Trillanes
lisod. So, mo ni panaminan po sa mga senador. Unsa man, magkiat ka sa ibang desisyon, mapaya kang triades, di na kagamay mga senador. Kutob ra ka diha. Now, kay mga tao, maghuhukom sa mga tao ron. Magtanaw sad. Unsa ang inyong performance diha sa Senado. So, timan-an sa mga tao ni. Kadto mga DDS, sigurado nga kini mga tawhana nga di aspikas di nang labutaran. Pero kadto mga tao pod nga anti-Duterte, sigurado mag-una po ni sa ilang mga baluta. O, mo na mga butang obserbaran na to sa umaabot unya nga impeachment trial. So, dili lang si Sara Duterte mo'y under trial, kundi appeal ang mga senador under trial. Now, unsa may possibility may tabo, atong forecast, malagmit, samtang magpadayon ng trial, daghan mga pahitabo. Malagmit nga si Sara Duterte, doon ay mga ebidensya karon nga maoy makapahilis sa iya mga supporters. Malagmit. Doon ay mga DDS gyud nga hardcore, adili matandog. Bisag unsa issues, pero doon na may mga naniid rasad. So mga swing votes po ba nga mga tao, maniid. Pagtanaw lang at daghan di ebidensya batok Sara dayon, malagmit apiktaran sila. Sumunay tanaw nun. Pero, malagmit sad, nga mas mukusog pa ang musuporta ni Sara. Nga naman, tanaw na ko, muna may tabo ha, ang kalainan laba sa hearing dito sa Senate, dito pa sa House of Representatives, Committee on Justice, gipagawas na mga ebidensya batok ni Sara. Ang kalainan ato wa maguba sa defense kay wa maka-cross-examine ang defense. Kana may timan-an ha, malagmit pa inig-abot sa Senate ani every witness na i-present sa prosecution dunay opportunity ang defense na maka-cross-examine. Malagmit nga mabungkag kanang ilang pag-build up sa kaso, malagmit. Kay sa dito balandaan sa House Committee on Justice, kung ato batayan, ilang gibugbog si Sara dito. Pero og imong sorbihon wa matandog ang mga supporters si Sara. Kabantay mo? Kadto mga ebidensya dito sa Senate, sa House of Representatives, ang uban nagtuo nga ilang ito gipagawas tanan tungod kay aron madaot yun si Sara. Kay og ebot sa Senate, wa man sila number. So ilang burak nilang tanan. Ipagawas nilang tanan. Natandog ba mga supporters ni Sara Duterte? Tanawon nimo sa survey mga kaigilaan, medyo nagpabilin ang iyang mga supporters. Karon impeachment, matandog ka ha? Dili ka ha ang posibilidad ani mahinis ang mga supporters ni Sara? Malagmit sad nga mas molambo pa ang supporters ni Sara. Kana forecast ako na. Nga naman, ang akong fearless na forecast, ang ebidensya na lang ha, nga medyo nahabilin, nga wa pa matanaw dito sa House Committee on Justice, kanto lang box na iya sa BIR. Kaya may insist pa ang BIR nga dili pwedeng ablihan. So adto to maablihan sa Senate. Pero kantong tanan, amlak, ablihan na tanan. Tanan nga mga atake, tanan na makadaot ni Sara, tanan bomba nga makadaot ni Sara na pagawas na sa House Committee on Justice. Pero unsa may effect? Naapektahan ba ang mga supporters ni Sara? Medyo sa akong kaugalingong survey sa akong Facebook page mo, wa mapektare. Ambot ka mo niyang naminaw. Kung wa mapektare ang iyang mga supporters ni adtong House Committee on Justice, delikado nga dili mapektaran sa impeachment trial. Ngano man, because impeachment trial equal footing na dito. Kung sa House Committee on Justice ilang gipresent ang ebidensya, wa gyud opportunity. Si Sara, iyang mga abogado, way opportunity nga maka-cross-examine sa witness. Ibutanta si kinini ang Madriaga. Example ha, Madriaga. Dito sa House Committee on Justice, ilan naman gipresent si Madriaga. Pero sabay nang tabo, ang iyang testimony, mula go effect. Nabuntag siya sa kaugalingon lang. Wa pa gani ma-cross-examine, naguba ang iyang testimony. How much more, inigabot sa Senate, nga ang abogado ni Sara maka-cross-examine na
ni Ramil Madriaga. So kana may tan-aw nun yun. Duha ang mahitabo sa Senate, either mahilis ang supporter si Sara kay ma-discourage, makakita o doon na pananglitay mga ebidensya o mga bomba na ilang buhian dito, or malagmit mas muligon pa ang supporter si Sara kung makakita sila in cross-examine sa mga abogado, mabungkag unya ang testimonya. Example, kana sa Madriaga, in-present ana, kung maayo ang defense counsel ni Sara Duterte nga maayo mo dag cross-examination sa korte, delikado nga tikalbong ito sa Madriaga. Delikado yun. So kung matikalbong ito yung testimonya, makaligo na sa pananaw sa publiko. Ngawa, giday sa lagi butang-butangan, lagi ay pamulitika, lagi din tanan. Tarawa, timan ina. Muna akong forecast mga kaigalaan. Kaya akong balikon, o sa boxing pa ni, dito ilanang tirahan og maayo si Sara sa House Committee on Justice. Mura ni o kanabang sumbagay pa dito gigapos ang kontra. Di ka baos. Pero bisan pa man yana, wa matandog ang iyang mga supporters. Inig-abot sa Senate. Okay, na impeachment court. Pero duhay posibilidad, posibleng musipyat, mawa ang support ni Sara. Posible sad nga dili musipyat, makadipinsa ang mga abogado, maka-cross-examine, malagmit sad nga mas bulig-on si Sara Duterte in ongoing ang trial. Timan ina. Bisan gani sa opening statements pa lang, kay sa pagkakaroon, sumuna naman Sara, taga 10 days. Pagkaman patubagon ang prosecution of 5 days. Pagkaman pre-trial, pagkaman full-blown trial. In full-blown trial, doon naman ay mga opening statements. Every day, sundan na to ni mga kaso. Bisan sa opening statements pa lang, mahimo ng talk of the town pirmi. Kinsay maayo mo himog opening statement, kinsay dili maayo mo himog opening statement, mangawas yun tanan. So every day, sundan na to, mo-fluctuate ba ang support, mahilis ba ang support, o mo-lambo ba ang support. Kanalandang sa opening statement lang, akong i-forecast, ang prosecution, maingan magina nga, angay impeach si Sara, kay na naasay accountability, mauni, dunay problema sa intelligence fund, sa confidential funds, mauna. So, angay ning-impeach. Nga matubag man siya ng sakuan, defense, matag man siya sa opening statement, kinayon nga, dili angay impeach, why si Sara, kung moingon tag confidential funds, nganong si Sara raman, maoy single out. Kinsa may doon na intelligence funds nga mas dako pa ang presidente, nganong selected man sila. Ang mga department heads, doon ay uban nga doon na intelligence funds, doon ay confidential funds, ang governor, ang mayor, muna ang doon na confidential funds, nganong sa tanan nga doon ay confidential funds ang si Sara raman. So sa opening statement pa lang, first day pa lang, doon na dayoy kan murag sa basketball pa diba nga, inig-ilog sa bola, shot sa pikas na ring, pakpak. Pagkaman ilang bola sa pikas na ring, shot tapos pikas, pakpak na sa lang kontra. Inana ang mahitabuan sa actual full-blown impeachment trial. Muna atong sundan mga kaigalaan o mayo, no? Now, alita, sa esgutanan labot ni Senator Ronald Bato de la Rosa, kining nahitabo sa Senado, nga matod pa doon ay obstruction of justice o matod pa napikaran ang integrity sa Senate tungod kuno kay nitago o kriminal gitaguan si Bato nga naka-eskapo na hinuon kuno unsa may substance kini na unsa din ang hitabo agad ato padayon ha human lamang sa pipila ka mga mahinungdanon nga mga pahinumdom. Standby. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point. Atong balikan mahigala ni atong mga diskusyon karong nga buntaga. Dili pa tamo adto sa kaso ni Bato o kaso sa Senado. Balikan to gamay sa kining issue labot sa impeachment ha. Labi na ang tag of war karon. Unsay may tabuan Sa akong nagiingon, ang administration kumugamit sa tanang gahom sa pag-pressure ni ining mga senator judges malagmit
nga makakuha sila 16 kabuto ano pagkumbikto ni Sara. Presyo sa malita, malagmit presyo sa hulga. Nga o dili mo sugot sa among mga mando, mahimong makasuhan mo. Unya karon na ba under control tanan sa administration. So powerful kayo. Dunay pressure gikan sa taas. Pero sa pikas bahin ang mga tao og maghiusasad nga mulaban yung Duterte, kusugyod kahapon si Duterte, di gyud mapitaran, managana ang senador. Kay pressure man pud sa ubos. So pressure sa taas, pressure sa ubos. Kaya ikaw senador ka karon, timan senador ka nya re-electionist ka. Delikado ang Mindanao landaan, delikado masiro ka sa Mindanao. So saan pagdaog nimo pagka senador? Bunang crucial kayo ang support sa mga tao. Crucial kayo ang ebidensya nga i-present diha sa Senado o makatandog ba sa mga supporters ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Kay kung mahilis ang iyang supporters, sayo na lang sa usa ka senador ang pag-decide. Dunay pressure sa taas, plus wa na ang pressure sa ubos, medyo sensayon. Pero kung hawak kamay gyud ang mga supporters ni Duterte, medyo lisod nga desisyonan ka na. Kaya ako nang giingon, 11 na sila karon ha, ang minority. Makabila sa duha, mailog ang leadership sa Senate. Makabila pa yun sila, o laing tulo. Madisay sila, konbikto si Sara. Pero sa pikas bahin, ato sang tan-awon po kining diya sa mga senators nga makonbikto ni Sara, ibutang ka lang, kaya mula naman nila naglabahin na gyud. Kini si JB Ejercito o si Subiri, mura ni siya gibira last time ba? Pero wa madayinig kabira. Nasangit mo na nga nasa tunga-tunga ni abstain sa pagbutar. Wa mabutar ni Cayetano, wa mabutar po ni Soto. Pero karon kagahapon nibalik sa minority. Mahimo nga sa change of leadership malagmit nga mabutal sila nga dunay change of leadership ulihan sa Cayetano. Pero sa conviction po ni Sara, dako pa rin tanahonon sab. Number 1, kini si JB Ejercito baya re-electionist man by 2028 mudaga ni. So maniid ni kung ang mga supporters sa mga Duterte na ibanan ba? Ngadto-ngadto sa sige ang trial sa impeachment, kung na-discourage ang uban, na mga discoveries, nga mayon wa di ayo gyud si Sara, nagkaanam o kahinay ang mga supporters sa Duterte, malagmit mubutar ni nga ikonbikto si Sara. Na mag bandwagon effect ni. Kamantay mo ng kinaiya sa tao ba nga kana na ang ughain tong dumadaog asa dapita nga medyo kusog adto ka. Napoy mga tao nga bahalag magkinaon sa pabilin gibi diri. Nay na. Pero doon na po'y maigo sa bandwagon effect. Muna nga kabantay mo inig ting eleksyon na ingon gina nga sikon kusog na diri. Kusog dito. Kay matakdan man ka. Mong ganahan man ka kini mo isakto kay kusog naman di ay. Kay kandidato nga hinay niyo, di lantana hinay man. So dako nang butangan no. Kini si JB Ejercito ang posibilidad ani nga lahi man hisgutanan sa leadership sa Senate, lahi ang hisgutanan sa conviction ni Sara. Pwede nga dili ni mo convict ni Sara. Isa pag mo adto ni sa ilang grupo ni Soto. Nga naman iya nang giingon kani adto nga naa sa experience nga dili maayo sa dihan ang iyang amahan nga si kanhi presidente Irap Estrada gi-impeach og natangtang gyud dili sa impeachment, nagsugod lang itong impeachment, wa man tumahuman, pero natanggal ang iyamahan pagka-presidente. It was a traumatic experience in his part. Matod pa niya. So, kana nga pronouncement, malagmit, nga dili siya mabutal for impeachment. Ikaduha, kay kini si JB Ejercito, kung ba yan re-electionist ba yan Kung ang mga supporters sa Duterte, dili matandog, bisag unsaon pa og daot nag-abot dito sa Senate Impeachment Court, kundi matandog, or kumot
Mukusog pag yun noon. Ako JB di nimo kan. Politiko guni. Mag-agad ni unsay tan-aw sa katawhan. Kay imong timbang-timbangon. Ang imong desisyon maubanay makapa daog nimo sa sunod eleksyon or mo unay makapapildi nimo. Tan-awon yun nimo kay maunahon man nila ang kaugalingon pagtan-aw. So kanas JB Sito. Ikaduha kini si Subiri. Si Subiri considering nga taga Bukidnon kahibaw siya on-site support sa mga Duterte sa Mindanao. Di pa nato masiguro nga kini si Subiri for conviction kini. Malagmit nga sa pagkakaroon, gikan sa iyang pag-abstain, ingon siya nga gusto siyang ma-associated with the minority, but it does not mean that during the judgment, during the decision for the impeachment case against Sara Duterte, it does not follow that he will vote for the conviction of Sara. Malagmit pa nga for acquittal siya. Sa rason nga taga Mindanao siya, ikaduha, kung balikon ko, ang supporters sa mga Duterte dili maapektaran. But anything can happen ngadto sa Senado, no? Mo nay mahitabo mga kaigsunan. Kaya real talk lang yun nga akong obserbasyon ining impeachment. Okay. Di ba ta mabitin sa atong atong hisgutanan o galita ni Senator Bato de la Rosa? Bato ron wa na magud. Di naman to ma-appeal sa kwintada sa impeachment kay wa man makapanumpa to as senator judge. O niya ikaduha, di na gito po mabalik dito sa pagkakaroon tungod sa warrant of arrest na gi-issue sa ICC. Ato lang hisgutan na iglakbit gamay ha. Now, duha gyapon ni kahabig. Lain-lain gyapon og tan-aw. Mahitungod sa liderato kuno ni Alan Peter Cayetano sa Senado, naapektaran kuno ang Senado, ang integrity naapektahan, gumikan kay dito si Bato na ay warrant sa ICC, wanted sa ICC, gitaguan sa Senado. Naka-escape pa yun. Mao ni ang mga sulti sa mga nasuko ni Senador Bato de la Rosa. Duha mo gani, no? Apan doon na po yung mga tao nga dating ni Bato. Kung saan po ilang sulti, maingon sila nga, dili wanted si Bato. Kay kanang ICC warrant, dili na valid diri sa Pilipinas. Nan kay dili man valid, equivalent nga si Bato de la Rosa, walay existing warrant of arrest. Busa free siya nga makasud gawas sa Senado. So pag-adto ni Bato de la Rosa sa Senado, samtang naingon si Cayetano nga under siya sa protective custody, walay problema. Kay wala man siya kaso nga dakpunon siya base sa balaod sa Pilipinas. Ang warrant of arrest issued by the ICC dili man applicable dili sa Pilipinas. So mao nay argument sad sa mga mulaban ni Bato. Duha ka side ha. Kadto nasuko ni Bato, moingon si Bato dakpunon. Kining ICC warrant valid ni. Unya gitaguan ni Cayetano diha sa Senado, niya nakabuhi pa gyud, naapektaran ron ang integrity sa Senado. Nadaot ang Senate tungod ining leadership ni Alan Peter Cayetano. Mao na pika side ha. O sa pika side, katong uyo ni Bato, katong mga DDS, moingon nga si Bato is free to come and go dito mga higala sa Senado kay wa may kaso niya. Wala man siya warrant of arrest issued by the Philippine court. Doon ay warrant of arrest nga i-issue sa ICC, and in fact it was confirmed by the ICC, but that warrant of arrest dili epektibo dili sa Pilipinas. Mo na argument sa mga laban ni Bato. Pero kung atong tan-awon gyud, sa dili ginang maong ICC warrant. Ang uban mga higala moingon valid na kay kanana ang membro man ta, signatory man ta anang Rome Statute kanadto, unya kanang international law ato nang gi-recognize as part of the law of the land. Mo na mga argument sa moingon na valid na. But ang argument po sa mga tao nga laban ni Bato moingon nga dili na valid kanang warrant of arrest, moingon nga yes, membro ta, parta sa
Rome Statute before biwidlo na ta. Ikaduha, kung dunay conflict ang usa ka kasabutan nga giintrahan sa Pilipinas uban sa like meaning Rome Statute, ang atong constitution sa Pilipinas mao man gyud mo prevail. So in ani nga sitwasyon dapat ang maong warrant of arrest moagi sa atong Philippine court. Kay dili sa moagi sa atong Philippine court, invalid na nga warrant. Because ang warrant of arrest nga i-issue sa judge nga dili Filipino judge, dili valid under the jurisdiction sa Pilipinas. So malagmit maunay mga argumento. Pero kung atong tan-awon gyud mga kaigalaan, ang atong 1987 Constitution na klaro magod nga ang tao under Article 3, Section 1, Article 3, Section 2, nagsunod yun ang mga articles. Ang Section 1 din ha, na yun, no person shall be deprived of liberty without due process of law. So dili pwede ang tao nga mahikawan sa iyang kagawasan nga why due process. So si Bato, kung imong implement ka ng maong warrant of arrest nga gikan sa ICC, imo siyang hikawan sa iyang kagawasan, doon na ba due process? Pariha sa atong investigation dili. Kaya remember ang pagdakop sa tao, kinahanglan lang na doon ay warrant of arrest issued by the Philippine judge. Pero doon ay gitawag warrantless arrest under certain circumstances. In flagrante delicto or maigo siya og hotful suit. Mawala na siya ang warrantless arrest or fugitive ka sa usa ka kining usa ka presuhan inana, no? Ang uban na kinanan doon na warrant of arrest issued by a Philippine judge, Filipino judge. Nakini ICC di man ay Filipino judge. Nya may due process kanay tabo si Bato. Kay kini gud mga kagalaan ang pag-issue og warrant of arrest. Supposedly doon na sa regular case, regular preliminary investigation naghihimo sa piskal. So, meaning, doon na investigation sa piskal, gipadadaan ka, gipahibaw ka sa piskal nga doon na kay kaso para makahatag ka sa mga counter affidavit. So, kasabot ka doon na due process, diya pa lang sa piskaliya. Ba't kining kang Bato? Huwag ka na kahibaw sa Bato, huwag na ba'y warrant o wa? Doon ako ng secret warrant, wa, lisod yun. So, usap ka na ka-conflict sa atong konstitusyon. Ikaduha, kinahanglan mo agi na sa atong Philippine Court. Gumikan kay dunay gitawag og recognition of foreign judgment. Dili mo lahi pa ganay sinultian ng warrant sa ICC mo na implement diri dayon. Kinahanglan na og scrutiny, kinahanglan na confirmation sa atong judiciary sa Pilipinas. Kung dili na himuon kana maong warrant invalid. Sa ato pa kadto si Bato ni to sa Senate, ni gawa sa Senate. Wala problema, wala legal impediments niya. So kung wala legal impediments, nganong ingnon man nga ang Senate iyang gitaguan ng kriminal. In the first place, dili kriminal si Bato insofar as the eyes sa atong balaod sa Pilipinas is concerned. Not just number one, simply dominant. Inyong napapakinggan ang Best Radio Commentary Program ng 20th Cebu Archdiocesan Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.